So, nung mga nakalipas pong araw, napag-usapan natin yung nature of the Holy Spirit, yung fruits of the Holy Spirit, yung characteristic of the Holy Spirit, and today we're going to learn the gifts of the Holy Spirit. Ano po? Yung gifts ng banal na Spirito. Ang bawat Kristiyano po, kapag sila po ay may totoong relasyon sa Panginoon at ang banal na Espiritu Santo ay nananahan sa kanyang buhay, binibigyan siya nito ng kapangyarihan upang mabuhay para sa Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Pero hindi lang yun. Binibigyan din tayo ng mga kaloob upang magampanan natin yung ministeryo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang bawat isa po sa atin ay tinawag upang maglingkod sa ating Diyos na buhay. So pag-uusapan po natin ngayon ay gifts of the Holy Spirit. Marami po ito at titingnan po natin from this ano yung mga possible na giftings nyo at kung ano man yung giftings na yun, ang ang goal natin ay ma-maximize natin, magawa talaga natin kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Kasi maaaring ang isang tao ay nagsusubok na maglingkod sa Panginoon out of his giftings. Kapag ganun, mararamdaman nyo na hindi kayo masaya o hindi rin kayo relax, parang pressured kayo lagi. Mas maganda na nagsiserve tayo out of the giftings that God gave us. So yan po, gifts of the Holy Spirit. Now, ano bang objective natin? This is to understand actually the nature and purpose and the operation of the spiritual gifts. Meaning to say, ano ba ito, para saan, at paano ba ito nag-ooperate sa buhay natin? At syempre, pag-aaralan din natin how believers can use these gifts for the edification of the church and the glory of God. Basically po, dapat nating maunawaan na ang gifts ay binigay sa atin ng Panginoon so that we will be able to use it for the church. I-define natin, ano bang ibig sabihin ng gifts of the Holy Spirit? Well, these are not just talents. Kasi yung talents, pag pinanganak ka, meron ka na yan eh. O, eventually, di-develop mo na lang. Pero ang gifts of the Holy Spirit actually are very different. Why? Because these are supernatural abilities or special abilities that is God-given. Meaning to say, maliban ang Diyos na magbigay sa inyo nito, wala ka nito. Nakuha nyo? At ang purpose, guys, ano ibig sabihin yan? Yung gifts ko pala, yung gifts nyo na binigay ng Diyos sa inyo sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, ang is to serve God by serving the body of Christ. When we say body of Christ, it refers to it wants actually us to serve in His kingdom, not just to serve, but actually to advance His kingdom. So yun po ang definition natin. So ang gifts of the Holy Spirit are supernatural or special abilities given by God. So our purpose to serve Him in the church will be able to do advancing His kingdom. Ano ang purpose nga ulit? Ang purpose, this is not actually for personal gain. These are for the glory of God. Ang intention, bakit ako at ikaw at lahat tayo ay binigyan ng spiritual gifts, ang intention ni God is to glorify Him. Nakuha nyo? And God's glory is something that He cannot share with others. So, tandaan natin yun. Kaya ako may spiritual gifts, hindi para magmalaki, hindi para maging sikat, hindi para maging mas mataas sa iba. No. Ang purpose ng spiritual gift ko at spiritual gift nyo is to bring glory to God. So, ang tanong, ano-ano ba ang mga spiritual gifts na ito? Tingnan muna natin yung talata sa Bible. Actually, mga 4 yata ito, 5 groups of text in the Bible that means or summarize what are verse 4 to 7. Ito ang sabi. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. So ano daw ang sinasabi dyan? Iba-iba daw po ang spiritual gift. Pero, iisa lang ang nagbigay nun. At ang banal na spirito ang nag-distribute nun. There are different kinds of service. Marami at iba't ibang klaseng paglilingkod. Pero iisang Panginoon, but there is same Lord.
There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. So, bagamat tayo magkakaiba ng giftings, bagamat tayo magkakaiba ng kakayahan, bagamat tayo magkakaiba ng paglilingkod, ang sinasabi sa atin dito, iisa lang ang ating Panginoon, iisa lang ang ating Diyos, at iisang Espiritu ang gumagawa sa atin sa pamamagitan ng mga giftings nito. Now, to each one, the manifestation of the Spirit is given by the common good. To one, there is given through the Spirit a message of wisdom. To another, a message of knowledge by means of the same Spirit. Anong sinasabi rito? Yung manifestation daw ng Banal na Espiritu Santo, may pinapakita sa atin, that is for a common good. Meaning to say, everyone in the body of the Church of Christ is actually going to benefit out of it. Nakuha nyo? At ano-ano daw yun binanggit na rito? Una daw, sabi rito, Spirit of Wisdom. Yun, una yan, tandaan natin. Mamaya, i-identify natin pa yon at i-define. Pangalawa daw ay message of knowledge. Pangatlo, ito, next slide. To another, faith by the same Spirit, and to another, gifts of healing by that one Spirit. Verse 9. Verse 10. To another, miraculous powers. To another, prophecy. To another, distinguishing between spirits. To another, speaking in different kinds of tongues. And to another, the interpretation of tongues. All these are the work of the one and the same Spirit. And He distributes them to each one just as He determines. Now, gusto kong bigyan ng pansin dito sa verse 11, yung salitang, and He distributes, meaning yung salitang He, nakatukoy yun sa Banal na Espiritu. He, the Holy Spirit, distributes. Siya ang nagbibigay sa bawat mananampalataya. At hindi lang basta siya nagbibigay, siya rin ang nagdidesisyon kung ano ang ibibigay niya doon sa mananampalataya. Nagets niyo po ba? So siya ang nagbibigay at siya rin nagdidesisyon. Meaning to say, hindi yan dahil gusto ko lang. No, it was actually the decision of the Holy Spirit Himself. That's why He gave you that gifts. Okay, number 1. Ano-ano yung mga giftings na yon? Number 1, sa binasa natin, ay yung words of wisdom. Word or words of wisdom. Ano daw ang words of wisdom? Words of wisdom actually are the ability to apply knowledge in a practical and divinely inspired way. Providing insights into situation. Tagalogin natin. Ang word of wisdom daw ay ang kakayahan na makapagbigay ng impormasyon sa isang tao kung papaano gagawin o i-apply ang isang bagay na katotohanan. Meaning to say, yung truth, madali mo itong hanapan ng practical application. Nakuha nyo? As God provides insight in every situation. Now, saan natin makikita yon? To one, there is given through the Spirit of message, a message of wisdom. Nakuha nyo? Ano nga uli yung wisdom? Yung wisdom ay yung merong kang kakayahan na i-apply kung ano yung natutuhan mong truth. Actually, yun yung word of wisdom. May mga tao po na naiintindihan nila yung katotohanan. Kaya lang pagdating sa personal application, nahihirapan na sila. Ngayon may mga tao na alam nila kung paano i-apply yung mga katotohanan na yun. And sometimes, yun yung mga taong may kakayahang magbigay ng advice. Sila yung nagbibigay ng clear instruction on how to do things. Ang tawag dyan sa giftings na yan ay word of wisdom. Okay? Minsan may may mga taong lalapit halimbawa sa'yo. Tapos tatanungin, alam naman nila na mali yung, sabihin na nating pagsusugal. Pagsusugal, paano kaya ito? Mali ito pero hindi niya mapigilan, hindi niya mapagtagumpayan. Minsan lalapit halimbawa sila sa taong merong words of wisdom. Sila magbibigay ng
mga practical ways on how to deal or how to win over addiction. Nakuha nyo? So, yun ang word of wisdom. You are able to give yung truth into a practical living, no? So, words of wisdom. So, ang talino actually, hindi yan sa maraming alam. Ang pagiging matalino, yung alam mo kung paano i-apply yung nalalaman mo. Yun ang wisdom. Nakuha nyo? At may mga taong ganyan. Kahit maraming alam, hindi alam kung paano i-apply. At yung tinatawag na word of knowledge. Nakasulat din po yan, chapter 12, verse 8. Sabi rito, to another, a message of knowledge by means of the same Spirit. By means of the same Spirit. So, yan po, nakasulat dyan, words of knowledge. Now, i-define natin, anong ibig sabihin ng word of knowledge? Yung word of knowledge daw ay ability to know the facts about a situation or person that could not be known by natural means, revealed by the Holy Spirit. Ano daw ito? Ito ay supernatural ability to know the situation or condition of a person. Minsan, nangungusap ang banal na espiritu sa isang tao at sasabihin sa kanya kung anong ibig sabihin o i-reveal sa kanya ng Holy Spirit bakit ganun yung isang bagay o kondisyon. Halimbawa, ang isang halimbawa dito, may umattend sa church na isang tao, hindi naman nila kilala, pero eventually, the Lord spoke to one of the members of the church. Sasabihin, alam nyo, meron dito somebody who needs prayer, who need healing, kailangan ipag-pray. Speaks to a person with that gift, yung word of knowledge, parang ipinapaalam sa kanya. May opportunity and actually ability to be alone and listen to God. And sometimes God supernaturally will speak to a person, revealing something that needs to be accomplished, that needs to be siguro repent, kung sin, at minsan yung word of knowledge ay binibigay din sa mga elders lalo na sa paggawa ng mga decisions. Okay? So yan, word of knowledge. To another, a message of knowledge by the same Spirit. Yan ang sabi dyan. Next, gift is faith. Wow! Ang faith pala is also a spiritual gift. No? Yes, every one of us has faith. Kasi when you believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior, faith yun eh. Pero yung faith na binabanggit dito is this is a different kind of faith. This is a supernatural trust in God that goes beyond natural faith. Yung isang tao kasi meron siyang natural faith. Pero pag sinabing faith as a gift, this goes beyond that. Ang ginagawa nito, ini-enable nito yung believer, yung mananampalataya, take bold steps for the kingdom. Example, isa sa inyo halimbawa nag-iisip, feeling ko tinatawag talaga ako ni Lord, pero natatakot ako na tinawag ako. Pag sumunod ako sa missions, hindi ko it will happen to me. Yung taong speak what God tells that person, and he will say, you know what? You've got to believe that God is going to give you the ability, the strength, and even the provision. Pag narinig yun nung mananampalatayang yun, ang dinudulot nun, nagbibigay yun ng lakas, ng loob, para yung tao humakbang patungo doon sa bagay na ipinagagawa sa kanya ng Panginoon. Ang tawag doon, faith. Faith. Halimbawa, nung ang CCF po, ay nag-start ng build funding para sa building niya dito sa Ortigas. Maraming mga tao actually nagsabi, ay naku, hindi nyo kaya yan. O kaya, ay naku, masyadong malaki. Pero may mga tao actually na nag-encourage kay Pastor Peter and the board of elders. Some of them are actually pastors. Sabi, kaya natin yan. The Lord will provide. The Lord is going to make it happen.
if this is His will. So yung mga taong merong gift of faith are the ones actually that helps other believers to strengthen their decision, especially that decision that God wants them to do. Yun po ang faith. Okay, saan makikita yan? 1 Corinthians chapter 12, verse 9, sabi, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the one Spirit. Nakuha nyo? Now, Hebrews 11, verse 1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ito yung mga taong yung confidence nila sa pangako ng Panginoon ay malakas. Malakas ang loob. Nakuha nyo. Normally sila yung mga nag-i-encourage doon sa mga nadi-discourage o kaya ay nagdadalawang isip. So, ang tawag dyan sa gift na yan ay faith. Okay, pang-apat, healing. Healing. So, meron din palang gifts of healing. Ano naman daw yung healing? This is a supernatural ability to heal physical, emotional, and even spiritual ailment through the divine power of God. Meaning to say, si God may mga ginagamit siyang mga tao para i-heal talaga, ipag-pray ang isang tao. May mga tao na may gantong gift. Whenever they pray, somebody gets well. Nakuha nyo? Pag pinagpipray, gumagaling. Pag pinagpipray niya, yung emotional yung anxiety or emotional problems, somewhat like na-overcome. Nakuha nyo? Kaya pag pinagpipray niya, may mga bandages halimbawa. Yung tawag doon spiritual ailment Yung may mga bandage o may mga addictions na hindi matakas-takasan, kailangan ng healing. These people who have the ability or the gifts of healing can pray actually for them. And by God's divine power that's actually working in their lives, yun nga, nagbibigay ng healing. Kailangan natin to sa church. Normally, this kind are very prayerful. Nakuha nyo? At may kasamang ito, gift of faith. No, whenever they come, miracles happen. Healing actually is one of that. Sabi sa 1 Corinthians 12:9, to another faith by James chapter 5 verse 14 to 16. Sabi rito, if anyone among you is sick, sabi ko, meron daw may sakit sa inyo. Ano daw dapat gawin? Let them call the elders of the church to pray over them. And what happened? Anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. You will notice, yung healing gift is accompanied with faith. Sabi, prayer of faith. Ano ang mangyayari when this person offers a prayer of faith? That sick person will go well, gagaling. And the Lord will raise them up. Babangon sila sa banig ng karamdaman. If they have sinned, they will be forgiven. Sabi, kung nagkasala sila, mingi sila ng tawad at patatawarin sila. Therefore, ito ang isa sa mga instruction sa atin. Therefore, confess your sins to others so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. You will notice, yung dito, yung sickness is somewhat like equated with sin. Kailangan ng confession. Kung gusto mo ng healing, you also need to confess your sins. Why? Because that can be the cause of our sickness. Hindi ko sinasabing laging gano'n Hindi ko sinasabing laging pag nagkakasakit ka ay may kasalanan. Kaya hindi gano'n. Kasi pagkakasakit natin, iba-iba yan. Maaring napagod ka ng gusto, o kaya may mga mikrobyo, o kaya may mga virus na nasagap tayo. Yun, kailangan talagang gamutin yan.
Pero you know what? Actually, there are sickness that are actually caused by sin. Did you notice, di ba, pag nagkakasala tayo, tapos yung kasalanan na yon ay hindi dinidil, hindi confess, hindi inaayos sa Panginoon. Yung taong yun laging tuliro, ang daming iniisip. Tapos sa kanyang kalooban, ano na siya, hindi na maayos. And sometimes, those conditions brings about anxiety, stress, and those anxiety and stress brings about what? Sickness. Nakuha nyo? Kaya kailangan, there are times actually that we need to confess our sin before we pray for healing. At yung may mga gifts of healing, isa yan. May discernment yan sila. Not just praying. Okay. Another gift is the gift of miracles. The gift of miracles actually is the power to perform supernatural acts. Meaning to say, hindi ito ordinaryong pangyayari lang. Talagang supernatural. This is supernatural act that demonstrated by God. God is the one who intervenes to human affairs. Meaning to say, God is using a person and He will do miracles. Why? Well, because most of the time, He has a message to convey. And to grab the attention of the people, He has to show His power. Halimbawa po, nung time ni Elijah, di nagpaulan ng 3 years. Tapos after that, nung nag-pray siya, miracle na yun. Sa ngayon, nangyayari pa ba ang miracle? Yes. Kasi ang Bible naman nagsabi, Jesus and forever. And God change. What He can do in the do it even today. Nakuha niya? Pero I would like to warn you also. May mga taong pinipeke din 'yan. May mga taong namimeke na kunwari miracles. At ang dami niyan sa Africa. May nakita ko isang video, akala ko nung una talaga bilib na bilib ako. Wow, himala ito. For the first time na nakita ko sa video, himala. Kasi doon sa video, may isang babae na, I don't know kung maybe some of you napanood na ito sa YouTube o sa Facebook. Yung kanyang kamay, parang nakagano, nakausli, parang shivered, siya. Parang komang talaga. Tapos mayroong evangelist daw na pinagpipray siya. And at that moment, yung maiksi niyang kamay, humahabang ganun. Humaba talaga. Nung una, bilib na ako. In fact, nirepost ko. Somebody said, you know what? Yung babaeng yan, kasi babae nandun sa sa video. Sabi, yan, marami ng video na ganyan, paulit-ulit. Ganyan yung ginagawa niya. Laging humahaba yung kamay. So, may kakayahan siya na paiksiin yung kamay. Tapos, na ibabalik niya ito. Tapos, maraming evangelist in different kinds sa Africa na parang ginagawa na siyang show. So, merong mga tao na pinipeke ito. Nakuha nyo? Pero tayo, ang mga Kristiyanong meron talagang gift of miracles, hindi kailangan pikein. They just need to ask God supernatural intervention in the human. So, I don't know, baka meron kayong gift nito. So, pray. Pray for miracle. Pray for healing. Up until now, meron pa ito, Meron pa ito. Sabi rito, to another miraculous powers. Yan, 1 Corinthians chapter 2, verse 10. Acts did extraordinarily fall, so that even the handkerchief and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illnesses were cured, and the evil spirits left them. Grabe! Grabe, sa time ni Paul, meron siyang gifts of miracles. Kahit daw yung panyo, saka yung mga apron, nadampian lang yung mga may sakit, gumaling. At yung may mga masasamang espiritu, nagsipaglayasan yung mga masasamang espiritu. Nakuha nyo? Pwede palang gamitin ni God yun, no? Pwedeng gamitin ni God so that people will experience that miraculous power. Nakuha nyo? Miraculous power. Na iba naman, inabuso naman ito
May mga taong nagtitinda na ng panyo kasi yung panyo daw nila ay merong himala. No. Ang ano po, ang miracle hindi dahil sa panyo, kundi dahil dun sa tao na binigyan ni God ng gift at yung taong yun ay lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Pinupuspos ang kanyang banal na spirito. Okay, another gift is prophecy. 1 Corinthians 12:10, sabi rito, to another prophecy. Paliwanag natin kung ano itong prophecy na ito. Sabi rito, but the one who prophesies and speaks to people for their strengthening, encouraging, and comfort. Anyone who speaks in a tongue edifies themselves, but the one who prophesies edifies the church. Yung prophecy daw, o yung pagpapahayag ng salita ng Panginoon actually, nagpapalakas para sa buong simbahan. Prophecy. Sa Old Testament po, ay ang mga prophets, sinasabi nila o nire-relay nila kung ano ang mensahe ni God. Ngayon, yung mga taong yun, kapag message ni God, ay nirelay niya sa mga tao, ang tawag sa kanya prophet. Nakuha nyo? There are times God will reveal to a person what he's going to do in the future. Sasabihin niya, di ko pa ulan yung 3 taon. Sasabihin niya yun sa prophet niya. At yung prophet ang magre-relay ng message sa mga tao. Nakuha nyo? Yun yung trabaho ng prophet. Sasabihin niya, alam sinabi niya, yung bayan na yan, pinaparusahan ko. Bakit? Kasi yung hari nila masama. So yung prophet pupunta sa hari at sasabihin, alam mo, dahil ginawa mo tong kasalanan to, masama ka, ito ang parusa ng Panginoon. So basically, prophets are what? Mouthpiece of God's message. Nakuha nyo? Foretelling. Sinasabi yung mga sinasabi ng Diyos. Pero ngayon, may prophets pa rin. Ang prophets ngayon ay foretelling na. Kasi revealed na, ni-revealed na ng Panginoon ang Bible. Okay, ang tanong, may prophet pa ba ngayon? May prophet pa ba ngayon sa panahon natin? Ang sabi ng Bible, there are gifts of prophecy. So, ang tanong, may prophet pa ba? Well, yes and no. Yes and no. Doon muna tayo sa no. Kung ang tatanungin niyo sa akin ay yung prophet na katulad ng nasa Old Testament, prophet na magsusulat pa ng Bible at yung kanilang sinulat ay magiging bahagi ng Bible, wala nang ganun. Wala nang ganong klaseng prophet. Kasi kumpleto na po yung Bible. Pero yung office ng prophet, when we say office, yung trabaho ng propeta, ano ba yung trabaho ng propeta? Nire-relay niya, kino-convey niya, kino-communicate niya kung ano yung message ni God sa mga tao. Meron pa rin yan ngayon. May mga taong, they are called to prophesy o to tell what God told for the church and for the congregation. Nakuha nyo? Pinila na prophesying o yung sinasabi nilang message ni God, it does not necessarily mean na yun ay pwede nilang isulat tapos idadagdag sa Bible. Kasi ang daming gumawang ganyan, mga kulto. So gumawa na rin sila ng Bible, tapos yun na, minsan mas authoritative na yung kanilang mga sinulat. Sinasabi yun na daw yung revelation ni God. No, wala nang ganun. Nakuha niyo po. So, ang mga prophets, na katulad sa Old Testament na pwede pang gumawa ng Bible, wala nang ganon. Pero yung office, meaning to say, yung trabaho ng pagsasabi ng mensahe ng Panginoon, meron pa po niyan. May gifts tayo niyan. Nakuha niyo? So, yun ang pagkakaiba natin. Now, next is discernment. Okay. Discernment. Ano naman yung discernment? Sabi dito, discernment actually is the ability to discern a spiritual influence, whether it is from God or from the enemy or from human spirit. Ano yung discernment? Ito yung sabihin na natin, malakas na kutob at pakiramdam at siguradong-sigurado ka as you analyze everything na ang isang bagay ay sa Diyos o kaya binabalidate niya rin na ang isang bagay ay hindi yan sa Panginoon.
Ang tawag po dun ay spiritual discernment. Ano po? Spiritual discernment. Ako, meron akong ganyan, spiritual discernment. I can discern actually if the one teaching the Bible is from God or not from God. Na magagaling magsalita. Pero nadidiscern ko, hindi ito sa Panginoon. O kaya, maaring ang isang tao ay very sincere naman, tinuturo niya isang bagay. O kaya ang sinasabi niya, hindi na yung salita ng Panginoon, ang sinasabi niya. O kaya, ang discernment can also be practiced like, halimbawa, may kapatid ka sa Panginoon o kaya sa pamilya mo, nagagawa ng isang desisyon, sa kanya, tingin niya okay ang lahat. Pero eventually, you will discern, teka muna, parang merong missing piece. Parang may mali dito. Nakawa niya? Ini-impress ni God yun dun sa taong merong gantong gift. Ang mga taong ito can discern whether a person is evil or a person is really a good-hearted person. Whether a person is sincere or a person is boastful. Nakanya? Ayan, discernment. Kailangan natin sa church ang gift na ito kasi lalo sa paggawa ng mga decisions. Naalala ko ng kwento ni Pastor Peter Tanchi na there was a time na gustong-gusto na nilang bumili ng CCF. Gustong-gusto na bumili ng CCF ng property. Diyan sa Ortigas actually. Pero may mga elders sa church na sinabi, teka muna, ipagpaliban muna natin yan. I think the Lord is actually leading us for something. Or I should say, parang paraphrase ko na, this is not the exact word. Pero parang ganito sinabi na, pagpaliban muna natin yan. Kasi, pag-isipan muna natin. Somewhat like yung mga taong nagsabi sa kanya, may discerning. Naka nyo. And, Pastor Peter also was so discerning enough to listen to his elders. I mean, elders of the church. Nagsubmit din siya. And you know what? Magandang bagay ang naging resulta. Hindi sila nakabili ng property, kundi eventually, I mean, as the years goes by, mas malaki pang property ang binigay ng Panginoon sa church. Kailangan natin ng mga discerning people sa church, lalo na sa mga decision making. Nakuha nyo? Ang mga leaders, they do decisions. Pero they need people who has discerning spirit so that they will not rush into making decisions that are foolish. Okay? So, discernment. 1 Corinthians 12:10, nakalagay dyan, to another distinguishing between spirits. By the way, alam nyo, sa panahon natin ngayon, ang daming mga quote-unquote organization or even churches or even quote-unquote missionaries from other countries. They're actually enticing Filipinos and they are targeting leaders of the church to attend their quote-unquote Bible school. May isa pong nag-invite sa akin actually na yung New Heaven and New Earth, sabihin ko na sa inyo yung New Heaven at New Earth, unang invite pa lang sa akin, kinutuban na ako. Sabi ko, ano to? Kulto to. Kulto talaga ito, kulto. Ganun agad yung na-impress sa akin ni Lord sa heart ko. And you know what? Na-confirm ko nga, kulto nga yung New Heaven and New Earth. At nag-i-invite sila ng ng mga studies, pag-aaralin ka, quote-unquote, sa kanilang libreng Bible school online at they're going to promise you to be brought to Korea. Kasi Korean yung yung kanilang founder. And na-confirm ko from other people who have gone through their studies, sabi nila, naku, sa una, maganda yung ituturo sa'yo. Pero eventually, ituturo na daw nila sa iyo yung kanilang leader as the quote-unquote anointed one. So, ganun. No? Sa simula pa lang na-discern ko na yun. So, hindi na ako Now, sabi dito ni John, dear friends, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. At alam niyo mga kapatid, marami mga tao na
magagaling magsalita, gagamit din sila ng verses at saka ng Bible. And they are even actually, ang marami sa kanila, sumasama-sama pa sa mga Christian gatherings. Minsan magpapapicture pa doon sa mga pastors na kilala. Paano natin malalaman daw na na sila ay tama? Test them. Test their spirit. Paano mo malalaman 'yon? Malalaman mo sa bunga nila. Paano ba sila magtrato ng tao? Anong pag-uugali nila? Ito, tandaan niyo ito, isa sa mga palatandaan. Kapag yung tao masyadong mayabang, kapag yung tao masyadong nakafocus sa pera. Kapag ang tao masyadong yung ini-elevate na yung kanilang sarili na, kailangan pastor ako, igalang mo ko, dapat akong nga ganun. Kapag may special treatment na, may special designation or title, ayaw nang magpatawag sa kanyang pangalan. Gusto ko ano-ano ng title. Nakakatawa minsan kasi marami akong kilalang ganyan. Gusto na patawag, bishop. Dati, pastor lang. Ngayon, bishop na. At yung iba, gusto mo patawag, most reverend. Nakakatakot. At yung iba, papatawag, na isa akong kilala na nagsimula sa brother. Tapos nagpatawag sa kanya, evangelist. Nakuha nyo? Naging apostle na. Tapos ngayon, appointed son of God. Siguro kilala niyo binabanggit ko, yung mga ganun. May progression nung kanilang title. So, test the spirit. I-test nyo muna. Okay. Another gift is the speaking tongues. Speaking tongues is the ability in the language not learned by the speaker for personal edification and for the message of the church when interpreted. Dalawang bagay ito Kasi isa ito actually sa most controversial, one of the most controversial gifts in the Bible. In fact, this teaching has ang tawag nito, split groups and even separated different groups. Kasi may mga niniwala sa speaking tongues, merong hindi. If you're going to ask me speaking tongues, dalawang bagay. Number one, this an actual language. Meaning to say, pag sinabi ito ng tao, may intindihan, may possibility na maintindihan ng ibang tao who are speaking the same kind of language. Kasi sa Acts, ganun iba-ibang lingwahe nung nagsalita yung mga apostles at yung mga disciples, naintindihan nila. Galing ito sa iba't ibang lugar. However, there are different kind of speaking tongues. Yung sinasabi ni Paul na heavenly language. The person is actually speaking to God. Okay, yung speaking in tongues na isa, ang benefit nun, pag narinig ng ibang tao na they are speaking the same language, mamamangha sila, sabihin nila, wow, bakit ganito? Ba't alam niya? Alam paliwanag doon, this is a supernatural work of the Holy Spirit. And by that, the person is going to believe in the Lord. Nakuha niyo? Yung another kind of speaking tongues that 1 Corinthians actually is talking about is the speaking of tongue of the person whenever he prays to God. Okay? Pastor, ito ang tanong. Pastor, lahat ba ng tao kailangan mag-speak in tongues? No. Bakit? Kasi ang speaking in tongues, gift yan. Meaning to say, hindi naman lahat speaking in tongues ang gifting. Halimbawa, ang gifting ko, pastor. Ang gifting ko, teaching. So, bakit mo kaasahang mag-speak in tongues? Pareho lang yun. Yung isang tao, ang gift niya ay mercy or giving. Nakuha nyo? Hindi ibig sabihin, pag nag-speak in tongues ang isang tao, superior siya. Nakuha nyo? At may magsasabi, Pastor, sinasabi nilang speaking in tongues daw, yun daw ang palatandaan na ikaw ay puspos ng banal na spiritu. No! No, no, no. Ang palatandaan na ikaw ay puspos ng banal na spiritu, alam nyo kung ano? Yung fruits of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness. Nakuha nyo? Kasi ang isang tao pwedeng nag-i-speak in tongues pero after that, nagmumura. Nakuha nyo? So, ang palatandaan ng isang tao ay puspos ng banal na spirito, hindi speaking in tongues. Or not even any other gift
Gift nga kasi yan eh. Ang palatandaan ng isang tao ay puspos ng banal na spirito kapag meron siyang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, kagandaang loob, kabaitan. Nakuha nyo, yung pinag-aralan natin last week, mas mahalaga yun. Mas mahalaga yun. Nakuha nyo? Hindi ko sinasabi hindi mahalaga ang gifts of the Holy Spirit. Mahalaga ang gift of the Holy Spirit. Pero if you're going to ask me, mas mahalaga ang fruit of the Holy Spirit. Isang magandang palatandaan na ikaw ay totoong puspos ng banal na Espiritu. Now, to another, sabi rito, speak in different kinds of tongues. So, that is one of the giftings of the Holy Spirit. Kung meron ding interpretation of tongues. Ano naman daw yung interpretation of tongues? This is actually our supernatural ability to interpret the message spoken in tongues, allowing the church to be edified. Nakuha nyo? So, ang Diyos nagbibigay, ang Banal na Espiritu Santo ay nagbibigay ng gifts of speaking in tongues. Pero nagbibigay din siya ng gifts of interpretation of tongues. Bakit? Kasi wala namang kwenta. Wala namang kwenta kung magsalita ka ng magsalita ng speaking in tongues dyan sa gitna ng church. Tapos, hindi naman nila naiintindihan. In fact, ina-address ni Paul yan dun sa isang talata sa Bible. Mamaya po babasahin natin. Pero, yan, nakasulat po yan sa 1 Corinthians 12:10, and to still another, the interpretation of tongues. So, that is chapter 14 of 1 Corinthians. Ayan po. Nakita niyo po, di po ba? Okay. Pasadahan po natin para maintindihan po natin kung ano yung sinasabi ni Pablo tungkol sa speaking in tongues. Sabi rito, chapter 14 verse 1, sabi niya, follow the way of love and eagerly desire gifts of the Holy Spirit, of the Spirit. Sabi niya, oy, kung meron kayong gagawin, ang dapat niyong sundin ay yung daan, paraan o ginagawa ng pag-ibig. At syempre, sabi niya, hangarin niyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Ayun sinasabi niya. For everyone who speaks in a tongue does not speak to people but to God. Itong sinasabi ko sa inyo kanina, this is a one kind of speaking in tongues. Sabi rito, may mga nag-speak in tongues nang kinakausap nila, hindi mga tao kundi ang Diyos. Indeed, sabi niya, no one understands them. They utter mysteries by the Spirit. But the one who prophesies speaks to people for their strengthening, encouraging, and comfort. Sabi niya, this kind of person daw who are speaking in tongues, who are talking to God, ang nagbe-benefit lang daw niyan yung tao na kumakausap kay God. So, may mga ganon. May ganon pala yung speaking in tongues na ang nagkakaintindihan lang siya at saka si God. Nakuha nyo? Pero sabi niya, ang prophecy, just like I told you, yung prophecy kasi is telling forth the message of God. Sabi niya, pero yung prophecy, pag nagsalita daw siya ng prophecy o ng message ni God, he is actually strengthening and comforting the whole church. Verse 4, anyone who speak in tongues edifies themselves. So yung mga nagsasalita daw ng ibang lingwahe, nag-speak in tongues, ang pinapalakas daw yung kanilang sarili. But the one who prophesies edifies the church. Nakita niyo ang pagkakaiba? May mga tao nag-speak in tongues sa kanilang sarili, ang napapalakas lang yung kanilang sarili kasi nakikipag-usap sila sa Panginoon. Pero yung nagpo-prophesy, meaning to say, nagsasabi ng mensahe ng Panginoon sa mga tao, ang pinapalakas daw nito, hindi lang kanyang sarili, kundi yung buong simbahan. The one who prophesies, tingnan nyo ha, I would like everyone to speak in tongues, but I would rather have you prophesy. Sabi ni Pablo, kung ako tatanungin ko, gusto ko sana magsalita kayo lahat ng speak in tongues. Pero hindi ganoon eh, hindi talaga magsasalita. In fact, sabi ni Pablo, mas gusto ko pa nga na ang gawin nyo mag-prophesy. Ano ibig sabihin ng mag-prophesy? Magsabi kung anong mensahe ni God na ipinaparating sa atin. Nakuha nyo? Mas gusto daw ni Pablo yun. Anong ibig sabihin nito? Mas gusto ni God na mag-share ka ng salita niya. Yung sinabi niya sa iyo. Yung natutunan mo sa Bible. Sa pakikinig. Mas gusto daw yun. Sabi rito, the one who prophesies is greater than the one who speaks in tongues.
kung pagbabasihan daw mas greater daw pala yung nagpapahayag ng salita ng Diyos kaysa sa nag-i-speak in tongues. Bakit ko gustong i-address to? Kasi dati may mga na-meet ako mga quote-unquote Christians and pastors na feeling nila ay greater sila, mas magaling sila kasi nagpipreach, magtatangs, tapos nakawa nyo, as if mas mahalaga sila pag nag-speak in tongues sila. Sabi dito, hindi. Mas mahalaga yung nagpapahayag ka ng salita ng Panginoon na naiintindihan ng mga tao. Sabi rito, unless someone interprets so that the church may be edified. Sabi niya, nagiging mahalaga lang yung speaking in tongues sa church kapag merong nagpapaliwanag nito kung ano yung in-speak in tongues niya. And so therefore, sa pamamagitan nun, yung church na i-edify. Tingnan natin. Now, brothers and sisters, if I have come to you and speak in tongues, what good will it be to you unless I bring you some revelation or knowledge or prophecy or word of instruction? Sabi ni Pablo, mga kapatid, kung pumunta ako sa inyo, tapos nag-speak in tongues ako, tapos hindi nyo naman naintindihan, sabi niya, anong buti ang idudulot nito sa inyo? Maliban na lang, kung nag-speak in tongues ako, tapos out of my speaking in tongues, I am bringing up revelation. Meaning, may pangako ang Panginoon, may promise siya, o may sinasabi siya, o kaya may word of knowledge or prophecy or instruction. Nakuha nyo? Even in the case of lifeless things that make sounds such as the pipe or harp, how will anyone know what tune is being played unless there is a distinction in the notes? Again, if the trumpet does not sound a clear call, who will get ready for the battle? So, inihalin tulad niya pa sa mga instrument. Sa trompeta na lang, yung huli. Sabi niya, yung tono ng trompeta, kapag ito ba ay hinipan, tapos walang clear. Kasi ang mga trompeta po, during that time, pag binublow ito, may message yan eh. Kapag hindi raw clear ang message, sabi niya, meron ba makakapaghanda? May makikinabang ba nito? Parang sinasabi niya na kahit mag-speak in tongues ka ng mag-speak in tongues, kung hindi naman clear yung message ng mga tao, sabi niya, yung ulot dun sa mga tao. Undoubtedly, there are languages in the world, yet none of them is with us. If then I do not grasp the meaning of what someone is saying, I am a foreigner to the speaker, and to the speaker is a foreigner to me. So it is with you, since Spirit, try to kung hindi naman daw naiintindihan, mas maganda pa na tayo ay magpunyagi doon sa mga bagay na nakakapagpabuo, nakakapagpatatag, at nakakatulong sa simbahan. Kesa sa mag-speak in tongues ka na hindi naman daw naiintindihan ng mga tao, mas mabuti pang mag-cite ka na lang ng verse na nakapagpalakas ng loob ng tao o kaya nakatulong sa kanyang spiritual growth. Naka nyo? Again, let me clarify this. Hindi sinasabi ni Pablo na masama ang speaking tongues. Hindi niya sinasabi na ito ay hindi na totoo ngayon. Ang sinasabi niya, hindi pwedeng sabihin ng mga taong nag-i-speak in tongues na mas superior sila. Nakuha nyo dahil nag-speak in tongues sila. Walang ganun. Walang ganon sa giftings. So, hindi mo pwedeng sabihin dahil nag-speak in tongues ka, mas superior ka sa iba. No! Pareho lang tayo. Kasi ang giftings, ako may gift din ako. My gift might not be speaking in tongues. My gift is pastoring, shepherding, or teaching. Diba? So, hindi ibig sabihin na lesser of value yung gifts ko sa gifts nila. For this reason, the one who speaks in tongues should pray that they may interpret what they say. Sabi ni Pablo, o yung mga naghahangad ng speak in tongues o yung nag-speak in tongues, mas maganda nga ipag-pray nyo na maintindihan nyo kung ano yung ni-speak in tongues nyo. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unfruitful. So what shall I do? I will pray with the spirit, but I will also pray with my understanding. I will sing with my spirit, but I will also sing with my understanding. Otherwise, when you are praising God in the Spirit, how can someone else who is now put on the position of an inquirer say amen to your thanksgiving, since they do not know what you are saying? You are giving thanks well enough
but no one else is edified. So, maaring isang tao daw, nag-speak in tongues siya, nagpipray siya in the Spirit. Kaya ang sinasabi ni Pablo dito, kung hindi naman naintindihan ng iba, paano sila makakasabi ng amen? Hindi nakatulong sa kanila o sa church. Verse 18, I thank God that I speak in tongues more than all of you, but in the church I would rather speak 5 intelligible words to instruct others than 10,000 words in tongues. Ano sabi ni Pablo? Sabi niya, kung tutuusin, si Pablo, ako ang pinakamagaling sa inyo pagdating sa speak in tongues. Pero sabi niya, alam niyo, mas pipiliin ko kaysa mag-speak in tongues ako, kahit 5 salita lang. Pero yung mga salitang yun makakatulong para ma-edify, mapatatag ang church at ang ibang tao. Kaysa daw sa libu-libong salita na nakatangs ka, pero hindi naintindihan. Brothers and sisters, stop thinking like children. In regard to evil, be infant, but in your thinking, be adults. In the law it is written, with other tongues and through the lips of foreigners I will speak to these people, but even then they will not listen to me, says the Lord. Tongues are a sign not for believers but for unbelievers. Prophecy, however, is not for unbelievers but for believers. So if the whole church come together and everyone speaks in tongues, ano daw mangyayari? And inquirers or unbelievers come in, they will not say that you are out of your mind. But if an unbeliever or an inquirer comes in while everyone is prophesying, they are convicted of sin and are brought under judgment by all. As the secrets of the hearts are laid bare, so they will fall down and worship God, exclaiming, God is really among you. Tapos sa order of worship, itong sabi niya. So what then we say, brothers and sisters, when you come together, each of you has a hymn, a word of instruction, a revelation, a tongue, or an interpretation. Everything must be done so that the church may be built. If anyone speaks in tongue, sabi niya, 2 lang. O kaya, at most, 3, 3. They should speak. 1 at a time, hindi sabay-sabay. At ang sabi niya, that someone, kung meron daw mag-speak in tongues, okay, 2 lang o 3. Pero, sabi ni Pablo, dapat may mag-interpret. Bakit? Para mapakinabangan ng simbahan ang mensahe galing sa Panginoon. So, hindi lang sila. So, if you're going to ask me, totoo pa bang may speaking tongues? Yes, totoo. Pero ang sinasabi ni Pablo rito, number 1, ang speaking tongues, hindi yan superior. Hindi yan superior gifts. Naka nyo? Ang superior gifts ay yung superior, ang superior gifts are actually the gifts that conveys, that tells the message of God. Nakuha nyo, naiintindihan ng mga tao. Okay? But speaking tongues, yes, meron pa rin yan. So, nabasa na natin. Kung gusto nyo pong pag-aralan pa yan, basahin nyo po yung the whole chapter. But for now, we will leave that. Okay. Sa Ephesians chapter 4, verse 11, may another set of giftings that the Holy Spirit gave to the church. These gifts are not just abilities, but these are people. People also given that ability. Ephesians 4:11, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Now, let's explain every gift, okay, in person that mentioned actually in that verse. Una, apostles. Ano daw ang apostles? Well, basically, the role of an apostle involves being a sent one or a pioneer. You remember, in the Bible, there are how many? 12 apostles. They're actually the pioneers. The apostles are typically tasked with establishing new ministries, churches, or even bringing the gospel to places it hasn't reached before. They often have visionary gifts. Mga visionary leaders ito. They're able to see the bigger picture and may have a ministry marked by miracles and signs. Normally, apostles are the frontliners. They're the first people who comes to places where gospels are not yet preached. Okay. Ang tanong ulit, Pastor, may apostle pa ba ngayon? May mga apostol pa ba ngayon? 2 bagay. Ang sagot ko dyan. Number 1, kung ang tinatanong nyo ay apostles, katulad nila Peter, John, Andrew, and the rest of the 12 apostles, wala na po. 12 apostle lang talaga yon. Nakuha nyo?
Hindi na pwedeng dagdagan. Kasi ngayon may mga taong nagki-claim na ganyan. Katulad nga sinabi ko sa inyo dati, pastor lang ang tawag. Ngayon, eventually, nagpatawag evangelist, nagpatawag apostle na. May mga ganyan. May mga ganyan. Ang gusto nilang title, apostle. As if they are going to be part of the 12. No, wala na pong ganon. Pero ang tanong, pastor, kung wala na yan, bakit nakasulat pa yan? Kasi ganito po. Yung ministry of apostleship, or let's say call it the office of the apostles, are actually still existing. Yung mga apostol, katulad nila Pedro, Juan, Andrew, yung 12, wala na po yun. Pero yung kanilang office, yung kanilang function, nandito pa rin. I should say, sila yung mga missionaries ngayon. Or people, or church planter who are actually going to places where the gospel are not yet, preached. Sila yung mga frontliners natin. Nakuha nyo? So yung office, ulitin ko po, yung office po ay nandoon pa. Pero yung title, wala na po. Wala nang title na apostle ngayon. Kaya kung halimbawa gusto nyo magpatawag ng apostle, wag na, kasi wala na po yun. Yung function, pwede pa. Ano ibig sabihin ng function? Visionary ka. Binigyan ka ni God ng vision. Pumunta ka halimbawa sa Afghanistan. Pumunta ka sa Iran. Pumunta ka sa Mindanao. Pumunta ka sa isang secluded island na hindi pa napipreach ang gospel. Pero God gave you that vision. You must be an apostle. You must have that giftings. At alam nyo, yung mga taong dinadala ni God sa mga frontliners na ganito, they're actually accompanied with miracles, signs and wonders. Naka nyo? Marami akong mga istoryang ganyang narinig at nabasa sa Bible. So yan ang apostles. Pangalawa, prophets. Prophets are individuals who receive revelation from God and deliver His message to guide, encourage, and sometimes warn the church. They often help people discern God's will, provide insights into future events, or bring a message of repentance. Prophets are deeply sensitive to the Holy Spirit from things and are known for their intense dedication to the truth. Ano ang ginagawa ng propeta, ang mga prophets? May gift ng prophecy o prophets. Sila daw yung mga taong very sensitive to the message of the Holy Spirit. Sila yung mga taong nagbibigay ng mensahe, nag-guide, nagre-rebuke doon sa mga kasalanan, lalo na yung mga kasalanang tago. At ang Panginoon lang ang nagbubunyag. Ginagamit niya yung mga may gift of prophecy. Ang tanong, may propeta pa ba ngayon? Kanina sinagot ko na ito, sasagutin ko ulit. Yung title na prophet, wala na. Yung function o yung work, meron pa. May mga tao pa ngayon na ginagamit ni God so that a person will bring back to repentance, a person will be yung mapaalalahanan siya o masabihin siya ng insight o message. Nakuha nyo? May mga ganyan pa po. May mga kinakausapan ng Panginoon at silang binibigyan ng mensahe to deal with a person o kaya tulungan ng isang tao. Nakuha nyo? Normally, these people are very sensitive nga sa prompting of the Holy Spirit. And they're very dedicated to hearing and listening from God. So may mga prophets pa po tayo. Pero kung title, halimbawa, magpapatawag ng isang tao, "Oy, I am Prophet June Collis." Ay, wala nang ganun. Wala na. Okay? Last time may namit akong isang tao. Nagpakilala sa akin from Africa. "Hi, I'm Prophet ganito." Prophet ka. Pero, yeah, sa akin na lang yun. I do not believe that the titles are still existing. The works or the function are still existing. Okay? Pangatlo ay evangelist. Evangelists naman are focused on spreading the gospel and reaching the lost. They often have a strong desire to see others come to know. Ang huling kilala kong very famous evangelist, si Billy Graham. Talagang ganun lang yung skill niya to explain the gospel and to compel people to come to Jesus. Grabe, ang tindi. Evangelists are often marked by their enthusiasm and compassion for those who don't know Jesus Christ yet. Okay. Pwede ba maging title ang evangelist?
Sabi ko nga sa inyo, itong mga to, mga functions na lang. Anyway, kung gusto mo magkatawag ng evangelist, okay lang, sige. Wala namang problema. Pero normally, evangelists are very passionate to reaching mass of people. May mga tao ngayon na na katulad ng isang kakilala kong pastor dito sa kids. May heart of an evangelist kasi magdadala talaga yun ng trompa. Magpipreach yun sa palengke. Magpipreach yun dyan sa Inares, sa maraming mga tao. Magpipreach yun sa maraming tao. And he's very bold. He's very bold. He's so courageous to share the gospel. Hindi siya nahihiya. Minsan sa bus, tatayo sa bus yun. Magpipreach. May mga ganyang tao talaga. Nakuha niya. Although, merong gifts of evangelist, pero it doesn't mean na sila lang mag-evangelize. No. Lahat tayong mga Kristiyano, kahit sabihin mo wala kang gift of being an evangelist, you still need to evangelize. Just like me, I do evangelism. Okay? So, evangelist. May pang-apat, pastor. Ang pastor daw ay shepherds who care for, nurture, and protect the flock. They're dedicated to the spiritual growth and well-being of the people in their care. Pastors have often strong sense of responsibility, patience, and deep love for people. They serve as spiritual guides, providing counsel, teaching, and support for individuals in their faith journey. Mga kapatid, tao ito. Pero itong taong to, he was also given a supernatural ability to take care. So basically, ang pastor ay mahusay mag-alaga ng preach, not necessarily. Nakuha nyo? Kasi ang evangelist, mahusay mag-preach, mag-evangelize. Ang pastor naman, mahusay mag-alaga ng tao, na yung tao, pag inalagaan niya, lumalago talaga, namumunga, nanganganak. Nakuha nyo? Yun yung pastor, yun yung puso ng pastor. At lagi ang puso niya nasa tao. Kung paano sila mapabuti, paano sila lumago, paano sila magkaroon ng magandang relationship kay God. Yan ang pastor. Nakuha nyo? Pero most of the time, pastors are good speakers. Nakuha nyo? They are good speakers. Okay. Pang-5, teachers. Ano naman daw ang teachers? Teachers are those who are gifted at explaining and clarifying scripture and doctrine. Ang teacher naman po, these are another set of giftings. Kung ang pastor mahusay mangalaga, ang teacher naman mahusay magpaliwanag. Yung mga malalalim na salita na napapababaw nila para mas maintindihan ng mga tao. At hindi lang basta naiintindihan, nahihimok niya yung mga tao na i-apply sa kanilang buhay. Yun yung teacher. They have a passion for truth and accuracy in biblical interpretation and help believers understand God's word and apply it to their lives. Teachers aim to build up the church understanding, fostering a strong foundation in the Word of God. May mga gantong tao na yung mga komplikadong mga katuruan sa Bible, napapasimple nila, mas naiintindihan mo kapag sila yung pinakinggan mong nagturo, yung nayayakap mo. May mga tao naman na nagpapaliwanag, habang nagpapaliwanag sila, lalong lumalabo yung paliwanag. Naka-encounter na ba kayong ganong tao? Most likely, hindi yung teacher. Ang teacher kasi, ang karakteristik niya, kaya niyang ipaliwanag sa natural na paraan, magaan na paraan, yung isang malalim na katotohanan na maintindihan ng isang ordinaryong tao. Yun, teacher yun. Nakuha nyo. Ang pastor ba ay teacher? Not necessarily. May mga pastor na hindi sila teacher. Magaling sila mag-alaga pero hindi sila mahusay magpaliwanag ng mga komplikadong bagay. May mga teacher naman na na mahusay magturo, pero hindi mahusay mag-alaga. May mga ganun. Nakuha nyo? So, kaya magkahiwalay yan. Pero meron naman magkasama. Pastor na sila, mahusay mag-alaga, teacher pa sila. Mahusay din magturo. Nakuha nyo? So, dalawang gifts niyan. Pastor, ang isang tao ba, isang gift lang ba dapat na sa kanya? No. You can have multiple giftings. Ang isang tao po, pwede magkaroon na hindi lang isang gifts. Marami. Romans chapter 12, verse 6 to 8. Ito pa ang ilan sa mga
gifts of the Holy Spirit. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, nabanggit na natin yan. Sabi, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, ito, then serve. Wow! Ang service pala o serving is actually a gift. If it is teaching, then give pala, gift din. Kapantay. Nung nag-i-speak in tongues siya, okay lang. Ang gift ko, giving eh. Di sa giving ako. Magkapantay lang yun. And then give encouragement. If it is giving, then giving. Give generously. If it is leading, so ang pagiging leader ay ano din pala, gift din pala. Lead, do it diligently. And to show mercy, yung mercy pala is a gift also. So you have to do it cheerfully. Ano yung service? Ang service daw ay spiritual gift, supernatural gift ito given by the Holy Spirit with the ability to meet practical needs within the church. Normally, people with a service giftings, they assist others so that He's going to ensure the things are running smoothly. They're often, actually, these people are often working behind the scene. Ayaw nila yung mga nasa harap. Sila yung mga nasa likod lang, pero sila yung mga gumagalaw, kumikilos para smooth ang lahat. Nakanya? Ito yung tao na kung papipiliin mo, microphone ang hahawakan, tsaka walis, pipiliin niya yung walis. Nakanya? Pagtuturuin mo at pagtitimplahin ng kape, pipiliin niya yung pagtitimpla ng kape. Nakanya? Pero hindi ibig sabihin na inferior siya. Halimbawa, may nagtuturo. Magaling siya magturo. Siya, nagsaserve ng kape at tinapay. Hindi ibig sabihin na mas magaling sa Panginoon niya nagtuturo. Pareho lang sila. Kasi parehong gifting, parehong Holy Spirit ang nagbigay niyan. The gifts of encouragement is a Holy Spirit-given ability to inspire. Ito naman, yung may gift of encouragement, ito yung mga taong pag nakakausap mo, na-uplift lagi yung spirit mo. Sila yung laging nag-o-offer ng support, ng tulong, ng guidance, at lalo na pag may mga challenges. Sila yung mga taong madaling makapag-motivate, makapag-uplift ng spirit, kumbaga. Ito, gift of giving. Ano naman gift of giving? Ito actually are the ability, by the way, this is a supernatural ability. Ability to generously, not only generously, but joyfully provide resources to meet others' needs, especially the needs of the church. So they support God's work, and they blesses the church with financial and even material or even financial assistance. Itong mga taong to, along with this, they were given actually the gift or the ability to earn more. Nakanyo? Ito yung mga taong magaan sa kanila, mabilis silang kumita. Bakit? Ba't ganun? Kasi ano naman pamimigay mo kung wala kang kikitain? Siyempre, ang gagawin ni God, kapag may gift of giving ka, i-bless ka niya rin, di ba? Well, Pastor, ang may mga gift of giving lang bang dapat mag-tithes in offering? Of course not. Hindi ganun. Mga leaders kayo, Kayo ba nagtatithe? Kayo ba nag-give? Kayo ba nagsusupport sa WOTG? Alam niyo, ang WOTG, marami na tayong pakinabang dyan Pero ang tanong, send na ng support at once sa WOTG. You know what? We have to support WOTG even on financial terms. Especially kung meron kang gift of giving. By the way, yung gift of giving, mabilis din siyang makadiscern ng need. Nakanyo? At kapag may gift of giving, yan ang kasiyahan niyang magbigay. At naghahanap yan, sino kaya dito pwede kong tulungan? At syempre, impress naman ni God sa kanila, yan, tulungan mo yan. Ito, tulungan mo yan. And God will give them also that ability to earn money. Why? Because that money is the one He is going to use to serve God. Okay? I pray every one of you will have this gift. Lahat tayo, no? Alam niyo kung bakit? Kasi pag may gift kang ganito, bibigyan ka rin ni God ng ability to what? To earn money. Di ba? Papayamanin din tayo. Papayamanin tayo ni Lord. Parang may maibigay tayo, no?
Pero simulan natin sa maliit. Giving yan, giving. Okay, the gifts of leadership. This is a spirit-empowered ability to guide, inspire, and direct. May mga tao talaga na mahusay silang mag-inspire, mag-motivate, mag-direct. Normally, itong mga taong to may gift na ito, meron silang vision. Alam niyo, hindi lahat ng tao may vision, ha? O may strong vision. Only with leadership giftings are the ones actually with strong vision, and they were able to foster unity. Madali niyang ano yung mga tao na unify, na madali niyang naiipon, napapalakas, na motivate para yung pinapagawa ni God magawa. Especially yung purposes within the church or community. So yun, leadership yan. Kumbaga, ito pag nagsalita to, pinakikinggan talaga ng mga tao. Ang leadership giftings, napoprostrate sila, nakaka-prostrate, pero wala ka naman pala talagang giftings on that. Nakuha nyo. In some ways, sa mga malilit na bagay siguro, pero yung large-scale leadership giftings, gift talaga yan. Binibigay din ni Lord. Administration. This is the supernatural ability to guide others and help organize plan for the furtherance of the ministry. This is more than those who have natural bent towards organization. It's those who have seen to be able to discern and most important to focus on and are gifted to help implement strategies to that end. Yung leader, visionary, inspirational, and they're able to gather people, rally with him so that they will be able to do what God wants them to do. Ang administration naman actually is support. Bakit? Support will be able to i-implement. Sila yung mga nag-iisip ng strategy, anong gagawin. Sila nag-iisip kung paano magiging maayos, gumagawa ng mga process, ng mga strategies, ng mga policies. Yan, administration naman yan. Nakuha nyo. And even manages financial ministry or ability to show compassion, awa at habag doon sa mga taong nangangailangan ito. Lalo na doon sa mga abused, nagawa ng mali, o kaya ay nasa mababang kalagayan. Bakit kailangan natin ang gift of mercy? Kasi sila yung puso naman ng ministry. Kung halimbawa, yung leader ang utak, administrator ang nasa proseso naman, ang mercy naman, siya naman yung heart, yung puso. Bakit natin to ginagawa? Ba't gagawin natin to? Siya yung puso na nagsasabi na kailangan nating abutin yan kasi gusto natin silang maligtas, gusto natin silang makalaya, gusto natin umangat ang kanilang buhay, gusto natin silang magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yan. Mercy ang tawag dyan. Most of the time, people with these giftings are involved in counseling, mentoring, discipleship, or even doon sa mga ministries like helps, disasters, feeding, rescue, or sa mga rehabilitation, something like that. Sometimes sila yung mga social workers, sila yung mga nasa frontline din ito of helping. Sila yung mga taong they are going to feel you kung mararamdaman kanila. Okay, 1 Timothy 2:1, I urge you then, first of all, that petition, prayers, intercession, thanksgiving be made to all people. There's another kind of giftings that are given to people. This is the intercession. Ano naman ito? Supernatural ability to pray without ceasing and to often react to situation with prayers as a first response. Ito yung mga tao na something happens, ang resort agad nila pag-pray natin. Sila yung mga taong merong heart to praying for the sick, praying for the bereaved, praying for the people with emotional problems, and even people who have physical ailments, whatever problems. Normally, itong mga taong maaasahan mo na pag nakarinig ng problema, ang unang takbuhan niya, panalangin. Nakuha niya? Yung may gift of giving, pag nalaman niya may problema niya, ang unang gagawin niya,
pag nalaman niyo may problema, ang unang gagawin niya, magpapaabot siya ng panalangin. Nagets niyo po ba? So, yan, intercession siya. Hospitality, a supernatural ability to care for others and refresh their soul by serving them in some ways, to even want to do this for strangers. Alam niyo, ang hospitality naman, ito naman yung magaling umistima ng tao. Ito yung mga taong magandang ilagay sa ushering ministry o welcome ministry o care team ministry. Yan, people with hospitality. Ito yung mga taong pag kinausap mo, magaan kausap, tapos alam nila kung ano ang pwede nilang gawin sa'yo para ma-refresh ka. Alam nila kung nasa ng CR, alam nila kung nasa ng tissue, tubig, at most of the time mga taong ito, kapag alam na wala kang matitirhan, they are going to offer even their houses to you, or they will help you find one. So, normally, people with hospitality are people-oriented person. Okay, ito po yung listing lahat ng mga giftings natin sa Romans chapter 12. Ito yun. Encouragement, giving, leadership, mercy, prophecy, service, and teaching. Sa 1 Corinthians chapter 12, ito yung mga bababasa nyo mga giftings: administration, discernment, healing, interpretation of languages, prophecy, wisdom, apostles, faith, help, knowledge, miracles, and teaching. Sa Ephesians 4, apostle, pastor, teaching, evangelism, prophecy. Sa 1 Peter chapter 4, serving and teaching. Pastor, paano ko malalaman kung ano ang gifts ko? 6 na bagay lang po. Number 1, prayer and reflection. You pray to the Lord. Tanungin mo, Lord, ano po yung gift ko? Tapos, try to reflect from these passages na binanggit ko sa inyo. Tingnan mo. Most likely, ano ka dyan? Ay, nandito ko. Ewan ko ba, lagi ako maawain? Pag may mga nauulila o kaya may nagugutom, gusto kong pakainin sila. Baka dito ka sa gift of mercy. Ay, gustong-gusto kong magturo. Ano ba rito ang sa pagtuturo? Ay, teaching. Nakanya? Gustong-gusto kong mag-serve. Kahit hindi ako i-recognize sa stage. Serving ka. Nakanya? Grabe, pag pinagpipray ko, gumagaling talaga. Pag pinagpray kong wag umulan, hindi umuulan. Baka nasa miracles ka, di ba? Pag pinagpray ko, gumagaling, nasa healing ka. Most likely. Nakanya. Ewan ko ba yung mga tao, hindi na umaalis sa akin, tapos nadidevelop sila as disciples of the Lord. Baka pastor ka. Nakanya. Ang gustong-gusto ko pumunta sa mga liblib na lugar at sa mga lugar na hindi pa naabot ng gospel. Baka ka, apostle ka. Gustong-gusto ko mag-church planting. Baka apostleship yung yung gifting mo. Nakanya. Number 2, seek feedback from others. Tanungin mo yung mga taong nakakakilala sa'yo. Tanungin mo, ano sa palagay mong gift mo? Kano yung ikaw? Tsaka kung saan ka effective. Halimbawa, sabi mo, alam mo, gustong-gusto ko talaga kumanta. Sabi niya, uy sis, sa ka na? Sa intercession, huwag ka sa singing. So, you seek feedback, especially dun sa mga nagme-mentor sa inyo o nagpapastor sa inyo o yung kilalang-kilala ka. Number 3, identify your strength and passion. Ano ba yung sa tingin mo ay successful ka? Nung nag-serve ka, nag-minister ka, successful ka doon. So, that might be your strength. At ano yung passion mo? Ano yung gusto mong gawin? Ako, ngayon, na-realize ko, gustong-gusto kong magturo. Gustong-gusto kong magturo at gustong-gusto ko naka-involve ako sa process ng leadership. So, na-realize ko, and somebody confirmed it with me actually. Sabi niya, mag-give of administration ka, nakikita ko yan sa'yo. Hindi ko sila tinanong, sinabihan lang nila ako. Tsaka teaching. Nasa teaching ako. Now, nag-grow naman ang gift. Pray ko actually. Or you have to consider your personality and temperament. Ano ibig sabihin yan? Tingnan mo din kasi hinubog tayo ni God. Meron tayong natawag na shape. Kung saan ka hinubog ni God, most likely, doon ka gagamitin. Halimbawa, mahihain ka. Kung mahihain ka, most likely, baka hindi ka pwede doon sa hospitality. Baka ibang bagay. Madaldal ka, tapos laging meron kang insights. O baka pwede ka doon sa preaching o yung tinatawag nating prophecy. Ang bilis mo maka-inganyo ng tao, maka-invite sa church. Tapos pag sinare mo yung gospel, nakikinig sila. O baka evangelist ka. Tapos alam mo yung mga detalye sa church. Halimbawa, may mga taong ganun pagpunta sila sa church,
Alam nila, nakikita nila yung mga sira-sira, tapos ginagawa na nila ng paraan. Baka nasa ano ka, health ministry or service. Nakanya. So, i-consider mo yung personality mo. Number 5, try also serving in different areas. Meaning to say, pwede ka mag-explore. Halimbawa, nung bata-bata pa po ako, nagsimula ako sa ministry na Sunday school. Una, ang ministry ko sa simbahan, alam niyo kung ano? Taga-ayos ng upuan, taga-linis. Eventually, habang ako yung umaattend, sabi nung Sunday school teacher namin, "Oy, magturo ka nga minsan Sunday school." Nagturo ako. Uy, very excited ako na nagpe-prepare. At very excited ako na nagturo. At kinonfirm sa akin after that, alam mo, may gift ka ng teaching. So, na-confirm ko siya. So, pwede kang mag-serve in one ministry to another ministry to another ministry to another ministry. And eventually, find yourself saan ka masaya, panatag, at yung nai-enjoy mo. And number 6, of course, you have to be patient and persistent. Ano ibig sabihin yan? Huwag naman na halimbawa, nagkaroon ka lang ng konting problema, hindi ka na doon. Maging persistent ka rin. You know what? This is what I learned. When you start serving the Lord in the strength that He gave you, you are going to grow. And you know what? You will feel happy. Masaya ka kapag nakakapaglingkod ka sa Panginoon. Nakanya pa. So, yun po. Ayan po yung how to determine. Mga simpleng hakbang lang po yan. So, reflection, ask others, identify your strength, consider your personality, serve in different areas, and lastly, be patient and persistent. Amen po ba?